Ay sabi niya po may sakit ang nanay ko, mental health, nagaling siya pero need mag-take ng gamot. Pag di ma-take gamot, bumabalik po. Ano po dapat gawin para gumaling na siya at hindi na po mag-rely sa kanyang maintenance na gamot? Medyo Nako, kulang po kulang yung ano po, sa mental health po ba yung gamot, Mr. James? anong mga gamot ang iniinom niyan? At James? sa totoo lang, mahabang tanungan yan kasi ako, kapag ganyan, mga ganyan, tinatawagan ko po talaga yan. Mag-uusap kami yan. Inaalam ko kung ano mga iniinom niyan, ano bang pinagsimulan ng kung bakit siya nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Ganun po ang investigasyon. Parang investigador din ako. Hindi ako papayag na pag nalaman ko may problema sa ano. Hindi po ako basta nagbibigay ng recommendation kapag hindi ko siya nakakausap. Okay? It's Okay. either may problema na yung central nervous system yan. So may mga, kasi ang mga gamot ng pampakalma, puro pampakalma lang naman yan eh. Pinapakalma lang eh. Pero kapag wala na yung effect, ayan na naman. So babalik at babalik. Pampakalma lang kasi yung mga gamot na yan. Okay. So, kailangan ko rin malaman kung anong ugat, ba't siya nagkaroon ng problema. Okay. Okay, so James, if kung narinig mo yun na need pa ng more information. So sige, Tatawagan ko yan. si James Paul Lopez. Okay. Next question, Doc Ronaldo Holo. Doc, kung may dating ulcer na pero mas okay na ngayon, okay lang o paano Kanina na may mag-fasting? nag-text eh. Nag-text yan kanina. May Okay. humabol yung kanina. Risperidone yung nanininom niya. Risperidone. Yun Okay. para sa mga bipolar at saka schizophrenia disorder. So yan nga, sabi ko nga. Kaya nga, malalaman ko yan eh. So, kailangan kong kausapin yan. Yung sino man yan, nag-text na yan. Next, sino yun? Si Ronaldo Holo, kung may dating ulcer, pero okay na ngayon, okay lang at paano mag-fasting? Ronald? Ulcer kasi sabi ko nga. Okay. Kasi merong isang pagkakataon na yung mga tao sometimes, kaya nagkakaroon ng ulcer kasi nga, 1, 2, 3 beses lang nguya. Nguya yan. 1, 2, 3, lunok. 1, 2, lunok. Minsan, lunok na lang ng lunok. Wala nang, yung mga nagmamadali, may mga ganun eh. Lunok na lang ng lunok. So, tandaan nyo, sa sikmura natin, sa stomach, wala pong gilingan dyan. Ang nanggigiling, yung ipin nyo. Kaya at least 30 seconds, durugin nyo talaga bago ilunok. At isa pa, kapag kumain kayo, huwag nyo munang tatabangan yung gastric juice. Kasi puro yun eh. Kapag sinabayan mo ng kung ano-anong fluid yan, sometimes nadi-delay. Imbis na 45 minutes lang, ma-breakdown yung kinain, inabot ng 4 to 5 hours nandyan pa sa sikmura mo. So ano mangyayari? Magpe-ferment yung kinain. So magki-create ng gas. Yan po yung bighay. Bighay po. Bighay ng bighay. Unhealthy na po yun. Ibig sabihin, merong hindi natunaw ng maayos. Okay? So ano mangyayari pag nag-ferment na? Kasi ang around 1, 2, or 3 yung pH ng sikmura. Kapag ininuman mo ng, for example, ng tubig, nagkakaroon ng pagtabang. Para kang uminom ng soft drinks, lagyan mo ng tubig, di ba matabang yung soft drinks? Haluan mo ng tubig, tatabang. So kailangan yung purity ng acid and enzyme, hindi dapat siya tatabang. Doon lang tumatabang sa kaya nagkukos ng delay. Delay or, eto pa. Pangalawa, ang problema rin, nutritional deficient yung tao. And sabi ko nga, kailangan mag-take ng salt. Why? Kasi yung components ng salt kasi or chemistry niya is sodium chloride. Ang kailangan mo doon yung chloride to produce hydrochloric acid. Okay? Kapag wala kang hydrochloric acid, sometimes delay yung breaking down ng pagkain. So, kailangan mo pa rin yun sa asin. And nutritional deficient yung mga tao na hindi nagpo-produce ng mga gastric juice. Kasi nga ang kinakain puro cooked food, processed food, yun. Iinom pa ng Starbucks. Aso? Puro ganun ang mga pinagkain. Starbucks. Starbucks. Yan. So yun, kaya pag naging
nagkaroon ng imbalance yung gastric juice, nag-focus ng fermentation, mag-focus naman ng damage yun sa lining ng stomach. So ano mangyayari? Mabubutas. Kasi may residing doon na bacteria kung tawagin ni H. pylori bacteria. So yun, pag nag-leak yun, nabutas yun, yan, very painful yan. So paano may iwasan yan? Pigilan nyo muna uminom kapag kumakain. Hayaan nyo muna yung, uminom kayo ng tubig, 1 oras bago kumain. Salt and water, kalahating litro. Eh Dok, kaya ako naman umiinom kasi nga hindi ko nga malunok yung kinain ko eh. Ano ba? Ano ba, Dok? Eh kaya nga hindi mo nalulunok kasi wala kang laway. Paano ka gagawa ng laway? Hindi ka naman umiinom ng tubig. Yun ang problema. Paano ka gagawa ng laway? So, uminom ka muna 1 oras bago kumain. Asin, lagyan mo ng tubig. Ay, tubig na may asin. Tapos 1 oras pagkakain, uminom ka uli. Bakit? Kasi acid yung kinain mo. Maghihintay ka na lang. Lalapot na yung dugo mo. Magbabago na yung pH ng dugo. So, kailangan maibalik yun. Okay? So, iinom ka naman after 1 hour, salt and water ulit. Para mabalik. Huwag kayo ito yung kidney stones, paulit-ulit yung sasabihin. Kaya nagkakaroon ng kidney stone because of animal protein din. Oxalate, isang component yan. And then, wala kang tubig. Kasi lahat ng sobra na mineral, ilalabas yan sa katawan mo. Alam ng kidney yan. So, ang maganda sa katawan natin, because matalino ang gumawa nito, merong reabsorption. I-reabsorb niya naman yung kailangan ng katawan mo. So, kung ano lang kailangan ng katawan mo, yun lang ang dapat magtagal sa dugo. Kung ano yung magkukos ng damage, irritation, ilalabas na yan through urination, defecation. Okay? So, nasagot ko ba yon?